Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na panonood dyan and pag-share ng inyong mga ideas and comments. Maraming salamat. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat dyan. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout pala kay Sister Jeneline Brits dyan sa Dubai. Ingat ka dyan, best. Kayong lahat na nasa Dubai, kung saang lupalo sa buong mundo, ingat tayong lahat mga best. And sa today's video, diretso kong magbasa. Isa sa nag-private message sa akin. Hindi lang to isa, best. Marami na to silang halos magkapareha ang sitwasyon. Na hirap makapag-move on. Pero iba-ibang dahilan. Pero ang hantungan is isa lang. Yung hirap silang makapag-move on. At malaking effect dun sa sarili nila. Sa bagyo pa, ay nako, kasamaang na idulot sa buhay nila yung mga nangyayari, yung ginang factor. So, diretso tayong magbasa dito, best. Basahin ko to. Actually, nabigyan ko na to ng advice, pero babasahin ko dito dahil alam ko na marami pa kayo dyang kapareha ang sitwasyon. So, diretso tayong magbasa para meron naman kayong idea na kahit pa paano magising kayo sa katotohanan. Huwag ko nang banggitin ang pangalan mo, best. Dear Ate Sally, good evening po. I need your advice kasi ang sakit-sakit na 3 days na akong walang tamang kain. Kasi wala akong gana. Ang sakit ng puso ko. Sakit ang afam ko kasi. Binablock niya ako sa Skype. Tapos, gumawa ako ng bagong account. Tapos, binablock na naman ako. Kasi nagalit siya na kinuha ko ang phone number niya without his permission. Sabi niya, inisto ko daw siya. Nagawa ko lang naman yun. Kasi sobra akong nag-alala kasi 2 weeks na siyang naka-offline. Hindi ko naman alam na nagkasakit pala siya. Kaya nung tinawagan ko siya sa phone niya, sabi niya, inisto ko daw ba siya? Sabi ko, hindi. Pagkatapos nun, sabi niya, maghanap ka na lang ng iba. Tapos nalaman ko, binablock na niya ako sa Skype. Ano kayang dapat kong gawin? Ang sakit-sakit. Nagalit kasi siya dahil kinuha ko ang phone number niya sa Google. Nagalit siya. Nagawa ko lang naman yun kasi nag-alala ako ng sobra. At nung tinawagan ko siya, sabi niya, are you stalking at me? Sabi ko, hindi. Nagawa ko lang kunin ang number mo sa Google kasi nag-alala ako ng sobra. Tapos sabi, I'm sorry. Maybe find another man. Kasi isa pa, hindi ko na gustong magkaanak. May second thoughts kasi siya to have more kids. Dati, gusto na naman niya, kaso nagbago lang talaga nung magka-heart attack siya. Nagka-second thoughts na siya kung magkakabuti ba daw sa kanya na magkaroon pa daw ng anak. Ang hirap, hindi ko matanggap sa ganito lang matatapos ang lahat. May mga gift kasi ako sa kanya. Hindi ko pa naibigay sa kanya. Pinaghirapan ko ito eh. Hindi ko naman pwedeng i-package kasi masasabi niya na talagang nang-stalk ako sa kanya. Sa pagdadasal na lang ako, kumakapit. Siguro nga, yun nabigyan na kita ng advice. Sabi mo, siguro nga, ipagdadasal ko na lang. Pagdadasal ko na lang ito. Salamat ng marami. Pero may tanong pa ako. Ikagagalit ba? Yung nagawa ko na i-search ko yung number niya sa Google. Kasi nag-alala ako ng sobra. Bakit nag-stalk ba ang tawag doon? Dapat na ba yun? Sapat na ba yun? Para iwan ako? Or ang pagkakaroon ng anak? Dahil ayaw na niya magkaanak? Kasi kung totoong mahal niya ako, dapat pa nga matuwa siya. Kasi nag-alala ako sa kanya. At matatawag ba yun na stalk ang ginawa ko?
Ayun, maraming salamat sa iyo, best. Maraming salamat sa pag-share mo. Actually, hindi ka nag-iisa, marami kayo na halos ang magkakaibang sitwasyon lang. Pero ang kinahantungan is pareha lang na nasaktan kayo at hirap kayo makapag-move on. Naintindihan ko yan. Bakit? Kasi meron na kayong closeness, lalo na pag meron na kayong mga plano, lalo na pag feeling mo siya na yung the right one, siya na yung the one, at meron na kayong mga nagagawang bagay na para sa kanya, para sa iyo, is ito na yung magandang memory para sa inyong dalawa. Pero hindi pala. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, bakit ba tinanggal yung mga tao sa inyo? Tinanggal yan, best, sa isang dahilan. Hindi sila ang para sa iyo. Baka ang afam na yan ay nagtataglay ng ugaling hindi mo gusto. At alam ni Lord yun. At alam ni Lord na you deserve somebody else. Kaya nilayo ka niya. Dapat kayong lahat dyan na may mga ganyang sitwasyon, na nabigo kayo at hirap kayo makapag-move on, isipin nyo na lang, best, na malaking thank you yan kay Lord. Bakit? Mahal kayo ni Lord. Nilayo kayo sa taong hindi bagay sa inyo. Magpasalamat kayo na tinanggal yung taong pasaway sa inyo. Dagdag problema sa buhay ninyo. Taong hindi kayo ganun kahalaga. Taong tinatrato kayong walang silbi. You deserve somebody else na itatrato kayong tao. Itatrato kayong special. Itatrato kayong napakahalagang tao. Ang taong hirap silang mabuhay na wala ka. Paano mo matagpuan yung best? Kung nagtyaga ka pa dyan. Itong afa mo, ang galing niya is mainitin ang ulo niya, best. Mainitin ang ulo niya. Aminin man niya o hindi. Na-feel ko yun, mainitin ang ulo niya. At hindi ka niya mahal. Masakit yun, best. Hindi ka mahal. Sa mga nasabi niya noon, hindi ka niya mahal. Ang taong nagmamahal sa'yo, matutuwa yan sa ginawa mo. Bakit? Curious ka at humanap ka talaga ng paraan para mahanap siya. Hindi yan basta-bastang gawain ng isang taong hindi talaga seryoso at hindi nagmamahal sa isang tao. Yung gumawa ng paraan. Ikaw mahal mo siya, pero siya, walang silbi sa kanya yung ginawa mo at nagagalit siya. Hindi siya natutuwa doon. Hindi siya proud sa ginawa mo. Bakit ipilit mo ang sarili mo sa isang taong hindi proud sa'yo? Tandaan mo yan, best. Mahal ka ng Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil God prepares somebody who deserves you. Ang taong magmamahal sa'yo, tanggap ka at magiging proud sa'yo. At iingatan ka at di ka sasaktan. Kaya itong afam na to, naggalit siya. Unang-una, dati gusto niya magkaanak. Ngayon, ayaw na niya. Kasi baka daw hindi maganda sa health niya yung magkaanak. So, sabi mo nga, sapat na bang dahilan yon para magalit siya? Stalk ba ang tawag nun? Stalk nga ang tawag dun, best. Kasi naggumawa ka ng mga bagay na hindi alam ng isang tao. Pero hindi yun masama, best. Sa taong nagmamahal sa'yo, magpapasalamat sa'yo yun. Bakit? Kasi gumawa ka ng paraan para mahanap siya. Concerned ka sa kanya. Pero hindi kanya mahal, kaya nagalit siya. Hindi niya type yung ginawa mo. So, gusto mo ba yun? Yung ipilit mo yung ginagawa mo sa isang taong hindi niya gusto. Ikaw kaya, gumawa ka ng mga bagay na umiiwas ka sa tao na hindi ka gusto. Tuloy-tuloy pa rin yung taong gumawa ng bagay na talagang ipakita sa'yo na gusto kanya. Pero hindi mo naman talaga siya gusto. Siyempre, iinit na yung ulo mo. Hindi mo siya ganun kamahal eh. Ganun yung naramdaman ni Afam. It's either nakahanap siya ng mas higit sa'yo, or meron na siyang mas komportable, meron siyang mas mahal, or talagang hindi na talaga siya seryoso wala na siyang plano sa'yo. Hindi ka na niya type. Meron siyang nakitang mas okay sa'yo, or kaya nagbago na talaga yung naramdaman niya. Wala na siyang gana sa'yo. Ganon yun. Masakit yan, tanggapin yun, masikip isipin yun, pero totoo yun, best. Huwag kayong magalit dyan kung sabihin ko na hindi kayo mahal ang afam nyo. Hindi kayo type. Hindi kayo gusto. Totoo yan, best. Masakit yan, pero dapat tanggapin nyo yan at magpasalamat kayo na merong nagsabi sa inyo sa side ng afam na sinabi ko sa inyo, ganun yung feeling niya. So, you deserve somebody else. Huwag mo hayaan na masira yung sarili mo dahil lang sa isang tao. Na-meet mo lang yan ngayong malaki ka na. Marami ka ng pagsubok na dadaanan at nalagpasan mo yun. At hindi mo siya kailangan sa buhay mo. At huwag mong sayangan na dahil lang sa kanya, hindi ka nakakain ng maayos. Hello? Dapat nga matuwa ka, best. Dapat nga magpaganda ka. Dapat ayusin mo yung sarili mo. Dahil merong afam na mas higit pa sa kanya na darating sa buhay mo. At kayong lahat dyan na mga nabigo at nasaktan, sumali kayo, best. Try niyong sumali dyan sa dating site niya na Christian Filipina.
na nasa mga videos ko. I-click nyo lang yan, diretso kayo doon. Maglagay kayo ng mga bagong pictures nyo. Ilagay nyo lang doon at balik-balikan nyo yun. Ay, kumbaga parang yan yung paraan nyo para makahuli kayo ng isda. Kumbaga, hindi nyo naman kailangan mag-upgrade kung wala kayong pambayad kasi naintindihan ko yan. Kasi yung time ko, hindi ako sumali sa mga nagbayad. Nung time ko, halos walang bayad, best. Free lahat yun. Kasi, tagal naman yun eh. 2003, gano'n, hanggang 2010. Yung iba sa inyo, baby pa ata. So, yung time ko, halos free lahat. So, naintindihan ko yun kung ayaw nyo magbayad kasi wala kayong budget dyan. So, mag-join kayo dyan. Marami na tayong mga kapatid dyan na talagang nagpadala na yung AFAM sa kanilang package. Nakahanap na sila ng AFAM na talagang feeling na seryoso. Kasi ang site na yan is for serious relationship. Who knows, ang destiny nyo is nandyan. So, ikaw best, mahalin mo ang sarili mo at magpasalamat ka sa Diyos na tinanggal yung AFAM na pasaway sa buhay mo. Mahalin mo ang sarili mo, tandaan mo maraming ibang taong gusto ang sitwasyon mo. Anong sitwasyon tinagusto nila? Yung hirap na ako? Hindi. Yung healthy ka. You're healthy. Yun ang pinaka-gift ni Lord sa iyo. You're healthy ka. Maraming family nagmamahal sa iyo, kaibigan nagmamahal sa iyo. So, hindi mo kawalan yung AFAM na yon. Kawalan ka niya dahil pinakawalan ka niya na seryoso ka sa kanya. So, mahalin mo ang sarili mo, best. Tandaan mo, maraming ang tao nga nagkasakit at gustong-gusto nilang gumaling. Dahil marami silang pangarap sa buhay at hindi nila magawa yun dahil masakit sila. At ikaw, healthy ka dyan. Huwag mo hayaang magkasakit ka dahil lang sa AFAM na yon. Mahalin mo ang sarili mo. Hindi lang isa ang kinakausap, kundi kung marami kayong kinakausap ko na halos magkapareha ang sitwasyon. Mahalin nyo ang sarili nyo. Ang swerte nyo dahil healthy kayo at maraming taong nangangarap na maging katulad ninyo na healthy. Maraming taong may sakit, nagdasal at gumawa talaga ng paraan para gumaling. Para matupad yung mga pangarap nila. At kayo, healthy kayo, huwag nyo hayaang masira yung katawan ninyo. Masira yung bigay ni Lord sa inyo nang dahil lang sa isang AFAM na yan. So, magmula ngayon, best, mahalin mo ang sarili mo. Pray to God kung ano ba talaga ang gusto mong lalaki. Pray to God na ito talaga ang gusto mo. Pag nanalangin ka ng taos puso, ibibigay ni Lord yan sa iyo, best. Walang imposible in God's name. Mag-intay ka lang, mag-relax ka lang sa buhay mo. At habang hindi mo pa natanggap yung AFAM na yon, hindi mo pa na-meet, gumawa ka ng mga bagay na matutuwa ka. Yung sarili mo, pamilya mo, kaibigan mo, mag-enjoy ka. Just relax. Only God knows when is the perfect time. Kung pareha na kayo ni AFAM na ready na, so anytime ibigay ni Lord niyan. Kumbaga, nabigla ka na lang, ha? Ito na pala yun, tuloy-tuloy na kayo, go. Parang wala na kayong reason to say no. Parang go na kayo kasi destiny na yun at perfect time yun. God knows the perfect time to both of you to meet each other. Ikaw at ang AFAM. So, kayong lahat dyan na may mga ganyan, nahirap kayong makapag-move on, tandaan nyo, best. Ang AFAM nyo yan ay dagdag problema yan. Hello, AFAM ka, basura ka sa akin, ganon. So, mahalin nyo ang sarili ninyo. At magmula ngayon, matuto kayong mahalin ang sarili niyo, irespeto ang sarili ninyo, at alamin niyo kung ano ang ayaw at gusto ninyo sa mga AFAM. Once na meron kayong AFAM na meet, na kahit gaano kaganda yung mga putak-putak dyan, huwag kayong maniwala, best. Hanggat hindi pa kayo pinakasalan ng AFAM ninyo, anytime, pwede kayong iwanan dyan. Bakit? Hindi kayo kasal, best. Hello, girlfriend ka lang niya. Ka lang. Tandaan mo yan, girlfriend ka lang ng AFAM mo. Hindi mo yan pag-aari ng buong buo. Kaya ang isip mo, ang kukuti mo ganon, ang puso mo, huwag mong ibigay ng buo. Para pag once na nawala yan, hello, AFAM ka, alam ko na, it's possible to happen, basura ka dyan, ganon. Ang daming AFAM, best. Ang daming AFAM na mas okay dyan sa AFAM mo ngayon, napasaway. Kaya, minsan, pag feeling mo medyo pasaway-pasaway na, medyo tulak-tulak factor, tabi-tabi kang AFAM ka, malapit ka na ibasura, ganun. Dapat mag-isip kayo ng mga magandang advance na pag-iisip. Kasi minsan yung advance sa pag-iisip nyo ay wala na sa lugar, Bakit? Nag-advance kayo masyado na ito na yung asawa ko. Ay, naku, ang swerte ko talaga. Ang asawa ko ito na. Hey, ito na yung ano niya, ito na yung apelyido ko. Ganon. Mahal na mahal ako. At ako lang. At sobrang close kami. Sobrang magkasundo kami. Hello, hindi ka pa asawa niyan. Girlfriend ka lang niya. At boyfriend mo pa lang yon. Anytime pwede makakita ng masigit sa'yo yon. Anytime pwedeng gumawa ka ng bagay na maiirita siya at magagalit siya. So, anytime pwede kanyang hiwalayan.
Kung buo yung pagmamahal mo sa AFAM mo, yun, hirap ka makapag-move on. Kung nagbigay ka masyado ng todo effort dyan, na feeling mo, talagang sa kanya na to, bigla kang binasura. Naunahan ka naunahan kang ibasura. Kaya minsan hirap ka makapag-move on. Dapat prepared yung utak mo, ang puso mo, para pag once na si AFAM, hello, umandar na yung ugali ng AFAM basura ka ng AFAM ka, ganon, manda ka. Dapat ganon yung isip nyo, prepared nyo, baho kang utot kang pama ka, ako nahangol ni mo. Hindi ako na ano sa'yo, AFAM ka, hindi kita kawalang AFAM ka, amoy utot ka, ganon. Minsan meron kayong isip na ganon para prepared kayo at kayang-kaya nyo siyang mawala. Kasi prepared yung utak at isip nyo. So, magmula ngayon, ang advice ko sa inyong lahat na may ganyan, hirap makapag-move on, open your heart to somebody else, to a new one. Love yourself. Ingatan niyo ang sarili niyo best. Matuto kayong maging masaya sa buhay. Matuto kayong maging kontento kung ano binigay sa inyo ngayon ni Lord. Ganyan naman, the only way to make you happy is to be contented of what you have. Ganun yun. At kung ano man yung mga pangarap niyo best, ipagdasal niyo lang yan. At huwag kayong masyadong atat. AFAM na to, ito na to, at wala nang iba. Hello, ang daming AFAM na mas okay dyan sa AFAM mo. Kaya dapat hindi ka maging, manghinayang na mawala yan. Dapat excited ka pa nga, salamat, mabasura ko na to at meron na akong ibang mas okay. Dapat ganun kayo. Laging positibo yung pag-iisip ninyo. Hindi yung, pag nawala to, ayoko na hirap ako. Ayokong kumain, bahala kang tuyo ka dyan. Kahit gaano ka kasarap, hindi kita magugustuhan. Dahil yung AFAM yung gusto ko, hilote. Gusto ko ba ng AFAM mo? Hindi, di ba? Basura mo yon. Magmula ngayon, mahalin nyo ang sarili nyo best. Tandaan nyo, God loves you. Kaya tinanggal yung mga pasaway na AFAM sa inyo. Dahil God prepares the better one. Piniprepare ni Lord yung mas okay at mas bagay sa'yo. Kaya dapat thankful kayo nun. Magmula ngayon, kumain kayo ng husto, mahalin nyo ang sarili nyo, magpaganda kayo. Hello tayo, maganda na ako. Sige, maganda ka na. Sige, magpaganda kayo. Gumawa kayo ng mga bagay best na maging excited kayo. At relax nyo lang yung sarili nyo. Pagdasal nyo lang yun. Kumbaga, Lord, ikaw nang bahala. Kung sino siya, ito yung gusto kong AFAM, Lord. Ikaw nang bahala kung taga saan siya. Ikaw na ang bahala, Lord, kung kailan siya darating sa buhay ko. Ganon kayo. So, ganon kasi ako mag-pray. So, Lord, ikaw nang bahala. So, pinapasa Diyos ko lahat. So, I don't care kung kailan siya darating. I don't care kung nag-enjoy ako sa family ko, sa life ko. Kung darating siya, ibig sabihin yun na yung perfect time. Ganun ako, best. So, ganun kayo dapat. Para hindi kayo maguguluhan, para hindi kayo yung taong mawala na ng gana sa buhay. Malaking mali yan, best. Mali yan. Mahalin nyo ang sarili ninyo. Magbasa ako saglit ng comment dito. Kay Sister Mercy Sohor. Tama ka dyan, ate. Basta mahal ka niya at nirespeto ka niya, wala sa pera. Kung mahal mo siya at mahal ka niya, kahit di mayaman siya. Huwag pera ang basihan. Love ang hanapin mo at seryoso at matino siya. Tama, bes. Kumbaga, meron naman tayong iba-iba tayo ng desisyon sa buhay. Iba-iba tayo ng gusto, iba tayo ng dahilan. Meron naman dyan na naisip natin yung ganun. Paano yun? Hirap na hirap siya. Paano pag nandun ako? Pero nakalimutan mo lang kasing isipin, bes, na once na nandun ka, pag nakahanap ka na ng trabaho, malaking tulong ka sa AFAM mo, bes. Bakit? Matutulungan mo siya sa trabaho, natutulungan ka rin ni AFAM. Bakit? Makahanap ka ng trabaho. Mas malaki ang sahod, makakatulong ka sa kanya, makakatulong ka rin sa pamilya mo na hindi ka humihingi sa kanya. So, hindi naman natin maiwasan na, paano yun? Ang hirap-hirap na nga niya, tapos dagdag pa ako doon. So, okay lang yun, best. Mahirap yung AFAM mo, at least masipag siya, may pangarap, responsable. Yun ang mahalaga. Mahal ka at walang iba. Yumaman kayo, hindi naman kailangan yumaman talaga. Kumbaga, matupad yung mga pangarap ninyo dahil sa inyong dalawa. Tutulungan ka kasi ng AFAM mo, best, lalo na pag mahal ka, tutulungan ka niya, i-guide ka niya. So, yun ang pinaka-importante. So, wag na kayo mag-alala na, mahirap si AFAM ko. Ang mister ko hindi yan mayaman. Aminin ko yan. Yung kita niya is halos kasya lang yan sa mga bayarin. Mahal naman talaga dito, best. Walang mura dito. Kung ano yung sinasahod mo, yun ang ginagastos mo. Parang nasa Pinas din. Ganun yun. So, walang mura dito. Kung dalawa kayo nagtutulungan, katulad ko, nagtrabaho ako, best. So, lahat ng mga pangarap ko, yung tulong ko sa pamilya ko, yung mga nagawa ko sa buhay, yung mga achievement ko, dahil yan sa sarili kong pawis at tiyaga, best. Dahil sa ganito ang gusto ko. Ako yung taong hindi palasa sa ibang tao.
Gusto ko magtagumpay yung dahil sa sarili kong sikap. Ganon yun. So, si Mr. ko na lang nakita niya yon. So, minsan ano niya yan, tumutulong yan. Pero minsan sabihin ko rin na, ay, wag na. Ayaw te. Ganon. So, wag na. It's okay. I can do it. Ganon factor. So, at least si Mr. ko, hindi talaga yan siya nahirapan. Kumbaga, bagkos nagdagdag ako ng tulong sa buhay niya. Bakit gumaan? Kasi natulungan ko na siya. In another ways, natulungan din niya ako. Bakit? Nakapunta ako dito at nakapagtrabaho ako. Marami akong nagawa sa buhay dahil nakapunta ako dito. Parang ganun kayo, best. Isipin nyo, yung AFAM ay mahal kayo at walang iba. At pag nandun na kayo sa country ng AFAM ninyo, nakahanap kayo ng trabaho, nakatulong na kayo sa AFAM ninyo, sa mister ninyo, future husband nyo, at nakatulong kayo sa family nyo, at nagawa niyo yung mga gusto niyo sa buhay sa sarili nyong sikap. At least, kung magtagumpay kayo, walang ibang tao magsabi dyan, walang karapatan ng ibang tao sa, hey, kung hindi dahil sa akin, hindi naman magbago yung buhay nyo eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi naman gaganda yung buhay nyo ng bahay ninyo dyan, yung bahay yung pangit-pangit, hindi naman yan gaganda kung hindi dahil sa akin. Hello, walang sino mang may karapatang magsabi ng ganyan. Bakit? Sarili mong sikap yan, best. Kung magtagumpay ka, ano lang yan, dapat maging proud sila sa'yo. Wala silang dapat sabihin sa'yo hindi maganda dahil ikaw ang nagsikap niyan. So, ganun yun. Mas okay talaga yung nagtagumpay ka nang dahil sa sarili mong sikap. Ganon. So, good luck sa inyong lahat mga best. Kay Sister Diana Kabansag, shoutout sa iyo. Good day, si Sally. I'm happy to see you. More power to your vlog. God bless you and your family. Keep safe, everyone. Ganon. Kay Sister Mariam Mandy. Hello, Ate Sally. Paano makilala ang AFAM? Depende yan, best. Paano makilala? Ano bang ibig mong sabihin ng paano makilala? Paano makilala? Paano malaman kung seryoso sa'yo? Paano makilala? Okay, in one way, pwede kang sumali sa mga dating site para mayroon kang AFAM na makilala. At paano makilala na seryoso talaga? O paano mo makilala kung tao ba yan kausap mo? Mag-video call kayo best ng AFAM mo para makilala mo na tao talaga yan o seryoso yan. Paano makilala kung seryoso ba siya? Paano ba malaman na seryoso si AFAM? Seryoso yan kung habang tumatagal kayo, nagle-level up. Kung dati friendship lang, habang tumatagal kayo, nagiging future plan together na. At anyways, kung meron kayong mga misunderstanding, gumawa talaga ng paraan si AFAM or either he o ikaw, gagawa kayo yung dalawa ng paraan para hindi kayo tuluyang hindi magkasundo. Ganon yon. Kasi pag seryoso ang isang tao sa iyo, ayaw niyang mawala ka. So, ang tanong mo best kasi, kunti lang, paano makilala ang AFAM? Parang, marami akong pwedeng sagot dyan. Paano magkaroon ng AFAM? Paano makakilala ng AFAM? Para magkaroon ka ng AFAM, magkaroon ka ng makilalang AFAM, sumali ka sa dating site. Paano makilala o malaman na seryoso si AFAM? Yun nga best, habang tumatagal, nagle-level up. So, sunod, buhuin mo yung tanong mo best. Baka meron ka pang ibang gustong itanong dyan para mas malinaw ang sagot. So, good luck sa inyong lahat mga best. Take care and stay safe. God bless.